Hello, welcome to my YouTube channel. This is Crypto Chum Trader. And this is week 16, April 28 BTC analysis sa 4-hour time frame. So, maganda yung ituturo ko sa inyo ngayon and ma-apply nyo to in any time frame pero make sure na makinig kayo until the end. So, bago yon, recap muna tayo ng previous analysis natin kay BTC. Grabe, naglalaro lang siya dito sa 94K. So, ito yung BTC analysis natin sa week 15. 87K siya currently. Then, is it time for bulls or still bear? Okay? So, makikita nyo to following the numbering. Same thing to sa number 14. Possible POIs natin if we are looking for short-term bullish. This is a strong area for dump. Itong area na to, number 1. Okay? Diyan kayo maghahanap ng long positions or dito sa resting liquidity. Yan, number 2, resting liquidity. You will see reactions here if the market takes this liquidity. Pero makikita natin later sa market. Number 3, this became our higher time frame premium zone, a very crucial part since the price is ranging in this area. We are looking for short here. If you want to look for long, go back to number 1, okay? So binigyan na tayo ng opportunity to for long. Pero I hope nag-confirm kayo dyan kasi meron nag-send sa akin na sino-short niya to. And sabi ko, hindi maganda kasi malakas pa si candle. Okay? Dito na tayo sa chart. Okay? Ito na yung ginawa ngayon ng market. Yung pump dito na minor, tapos kinuha niya doon yung magnet. And pwede itong opportunity for short din or pullback. Okay? Pero mag-start muna tayo sa bias. Okay? Kayo, anong bias nyo? Bulls or bear? Okay? Kasi strong tong bulls na to. Tapos naka-recover siya. So, i-analyze natin ulit to. Tapos ko na rin to i-analyze bago ko to i-upload. So, mag-start muna tayo dito sa magnet na kinuha niya. So, tinake niya tong liquidity na to. Okay? Itong liquidity na to na area na to, base yan, strong yan na seller, pero natagusan na ni market. The fact na ginawa niya tong momentum pump na to, it means in-invalidate niya lahat ng seller dito sa area na to. Okay? And mapapansin nyo, walang pullback na nangyari sa area na to. So, wala ng seller dyan. Andito ngayon yung malalakas na seller natin. Ano to? Malakas na POI to kasi galing to sa March 6 and March 3. Okay? Kaya ako nakamagnet dyan. And nung kinuha ni Price, makikita nyo tong reaction na to. 1 and 2. Okay? That means, malakas yung pagkaka-approach ni buyer dito sa area na to. And makikita nyo na hindi siya nagbibigay ng selling opportunity. Okay? Paano mo masasabi na nagbibigay siya ng selling opportunity? Dapat, itong mga candle na makikita mo dyan, bumabagsak man lang ng malalakas. Okay? So, pero dahil nare-reject sila dito sa area na to, it means sinasali siya ng buyer. Yung buyer wala na dito sa ilalim, umangat na dito. So, minove na natin. Okay? So, let's say for example, nag-aabang tayo ng buyer dito. Umaakyat yung buyer ngayon at dun sa area na yon nagre-reject siya sa taas. Yan, nire-reject niya yung mga area. Pero yung rejection na yon minor lang. Okay? Hindi siya major rejection. Pag major rejection kasi yung nangyari, magpapump talaga yung market tapos magkakaroon ng pullback. So, may tuturo ako sa inyong isang confirmation. Mapapansin nyo sa isang candle, let's say bullish, yan, kasi nangyayari ngayon kay BTC is bullish. Part lang to ng candlestick psychology, pero I hope maaral nyo rin yun someday kasi importante ito sa market. So let's say for example, nag-create ng high C BTC. Ito yung high niya. Okay, yan yun. So ito yung high na yon. Tapos sa loob niyan, may nagre-retrace na ganun. Okay. Itong candle na next, yung candle na bumabalik dito sa market. Okay? The more to na dumidikit dito sa high.
ng high. Okay. The more na malakas yung chance ni market mag-break ng panibagong high. Okay? So, take note ha. Ito yung candle natin, yung high. Lagi nyo lang kukunin yung high. So, yan yung high natin. Tapos, papansin nyo, nireject siya. Tapos, bumabalik na naman ulit siya sa high. Okay? The more siya magbubutas ulit ng panibagong high. So, butas na yung panibagong high natin dyan. Ito na siya ngayon. And mapapansin mo, nakababa ulit yung market. Ito yung sinasabi na makikita mo yung respond ng seller sa major liquidity. This is major. March 3 yan, tsaka March 6. Makikita mo yung respond nila, ganito lang. Okay? It means hindi malakas. So, makikita nyo nakaka-recover ulit si BTC. And tinatry niya ulit bumalik doon sa high. Dumikit doon sa previous high. So, eto, high lang to ng 4 hours. May high ng 1 hour. And may high ng 15 minutes. And sa lower time frame. Applicable to sa lahat ng time frame. Pero then again, pag bumababa kayo ng 1 hour time frame, pababa, mas na-invalidate yung confirmation na ganito. Pwede siyang tumaas na ganyan pero mag-reverse ulit pababa. So, careful kayo. Kaya, sa 1 hour ko to tinitingnan. Kaya kung malalaman nyo na ito, nasasabi ko na pwedeng mag-pump si market, yan, that's because, ito yung high niya. Yan, yung previous high niya. Tapos, makikita mo yung reaction doon ng candle. Ayan yung mga high niya. Nagre-react si candle, tapos high ulit. Tapos, nire-reach pa rin niya yung peak or yung high. Okay, yung high, nire-reach pa rin niya. And the more na ma-reach niya yan during the POI term, okay, during dito sa POI, at inuulit-ulit niyang kunin yung high, most likely magpapump yun. Okay? I hope na-gets niyo yun. Medyo detailed eh, no? Bibigyan ko kayo ng example, isa pa. Order block. Okay? OB. Pag bumalik dito si market, nag-mitigate, at hindi ganun nag-react, tapos bumalik ulit si market, ayan, kinukuha niya yung, nilalapitan niya yung high, pero inyo, nakababa na si market dito, bumalik pa siya dun sa high. Most likely, pwede niyang i-take yung high na yon. Okay? Pataas. Diyan yung makikita yung order block nyo, hindi gagana. Okay? Pero syempre, it comes with different confirmation. So, yon. Ngayon, sabi ko sa community, etong reaction na to, pwede itong mag-pump up to 100K. Ano yung basis? Alisin ko na to ha. I hope na-gets nyo to. Kasi, pwede niya ni-apply kahit hindi sa BTC. Basta nilalapitan niya yung high niya, bullish yun. What if red naman? Okay, vice versa natin. Okay. Red. So, may umangat dito. Tapos yung red, yung umangat na yan, bullish yan. Tapos yung red, bumababa pa rin. Pilit niya inaabot yung low naman, low. Most likely, babagsak yun. Okay? Kaya kung makita kayo ng structure na nag-dump, tapos nagkonting pump na ganyan, tapos yung seller, nire-reach pa rin niya yung low, most likely, magdadump pa yun ng another ganun. Okay. So, next. Yung sinabi ko sa community dito is pump to 100K. Okay. Paano ko nasasabing may pump to 100K? Mapapansin mo yung high nito, after niya ni-reach, hindi siya nagkaroon ng major pullback. When I say major pullback, dapat ito, kung malakas yung seller, sweep lang yan na gano'n, tapos magre-react yan ganyan. Kaya nga puro seller tayo dito eh. Okay? So, take note hindi porket may sell zone tayo dito na POI, auto-short ka na. Nagko-confirm yan. Ito yung isa sa confirmation na pagka-sweep ng market, makikita mo na walang reaction sa seller. Or inabsorb, in-invalidate yung seller. So, cancel. Isa pa to. Pagka-reach ng area dito makikita mo yung reaction ng seller. Okay, malakas ba na seller yan? Sa lower time frame, yes. Pero nothing compared sa
pinump ng market. Okay, so dyan yung titignan. Next, pilit pa rin niyang binubutas yung high. Ano yung next na pwedeng gawin dito ni market? I-invalidate niya lahat ng seller sa area na to and sa area na to. Okay? So, tatagusin niya yan pataas, tapos pupunta siya sa 100K. Bakit sa 100K? Kasi nandito yung next POI natin. Ito yung mga next liquidity. Okay? Itong red or pink na box na yan, area lang yan ng POI, pero ito yung liquidity. Okay? Ito yung pwedeng balikan. Kaya ako sinabing 100K kasi pwede niyang isweep yung mga liquidity dyan, pero this is an area. Okay? So, invalidated na itong mga to. Kung magiging liquidity yan sa higher time frame, at least andito yung POI mo sa taas. So, wait natin siya dyan. And yon, I smell pump on this area ng paganon. Ngayon, ito na yung crucial part. Kasi malinis tong area na to sa baba. When I say malinis, balanse na tong nasa baba. Okay? And pwedeng hindi na bumalik dyan si market. We will see sa reaction dito. Hindi ko pa masasabi kasi masasabi ko, depende sa reaction ng rejection dito. Kasi pag nag-reject yung major BTC dito, let's say nagkato ng rejection, dito lang inabot, tapos bumutas pa ulit ng panibagong high, malabo na tong balikan ni market. Itong number 2 and number 1. Okay? So, doon na yung palit ng bias. So, wala pang major pullback si BTC. Okay, wala pang major. So, yun yung aantayin natin. Ngayon, itong area na to, ang need nyong malaman dito is paano papasok sa momentum, liquidity. Okay, kasi ito nga yung momentum eh. Like for example, dito ko sinabi na magpa-pump to, paano yung papasukin to? And ngayon, sinabi ko sa inyo na pwede mag-pump to, paano yung papasukin yan? Panoorin nyo yung liquidity part 1 and part 2, makikita nyo doon yung momentum liquidity kung saan pwede pumasok dito sa lower time frame. Nang pwede ka makasabay, okay? Kasi crucial yan. When I say crucial, nasa peak na si market, nilolong mo pa. Okay? Kung di ka lang naman makapag-antay. Let's say, for example, ganito. Yan. First structure, second structure. Tapos yan. Nandito na si market, ilolong mo pa. Nasa peak na siya ng pinakataas, which is malapit na siya for, ayun na yung reversal niya. Konti na lang. Okay? Nandito ka na naglolong. So, pwedeng ang mangyari dyan, pagka-sweep ng market, biglang dumaretso na yan ng pagganon. So, hindi natin malaman. Pero if ever papasukin mo to sa lower time frame, hindi siya maganda for long term kasi nasa peak ka. Antay may major pullback. Merong major pullback. Lagi naman kasi kailangan niya pantayin yan. Okay? So, etong area na to, pantay na to. And ito yung nakikita kong pwedeng pullback ni market. So, number na natin. So, yung number 1 natin, okay, gawin na nating extreme POI for bullish. Itong extreme POI for bullish, below to ng 86K. Extreme POI for bullish below 86K. Next. So, it's either dito sa liquidity or dito sa 74K. Fundamental noise. Update natin sa future. Depende sa pullback na mangyayari kay BTC. I'll update in the future. Next, number 2 is waiting for major pullback.
Pag ito na ginawa ng market, yung major pullback, mag-bag na kayo sa alts nyo. Okay? Kasi baka ito na yung isang dip ni market bago siya mag-pump ulit. Pero malalaman nyo, I'll give you an update sa BTC. Alam nyo naman yung major pullback, malalaking red candle siya. Okay? Masayang major yon kasi on a bullish market, papakitaan kanya ng malalaking red candle pabagsak. Okay? Or structure mismo. Yun yung aantay nyo sa area na to. Okay. Mapapansin nyo, iniiwan natin tong mga liquidity na to. Okay? Tapos nag-move na tayo pataas. Remember na nag-una tayo nag-a-analysis, nandun tayo sa peak ng 110 ni BTC. And yan yon yung mga iniiwan natin. Okay? Iniwan natin yan, nag-move tayo dito pababa, iniwan na natin yan, nag-move tayo pababa. Kasi, pababa na si BTC. Ngayon, ito na yung iniiwan natin, yung nasa ilalim. Kasi paakyat na ngayon si BTC. And yan na lang yung range niya. So, tatlong POI na lang. 1, 2, and 3. Okay? So, yan pa yung pwedeng reactan ni market. Okay? Pero ito, strong to. Strong yung area na yan. So, makikita nyo yung reaction. Pag pangit yung reaction dito ng market, pagka-pump dyan ng market, makikita nyo, konti yung reaction, tapos binabalikan pa ng market yung high, most likely, i-move ko na yan dito or dito. Okay? So, I hope mahuli nyo to. Pero, gusto ko pa rin siya mag-retrace para meron kayong mabag sa alts nyo and makasabay pa rin kayo sa BTC. Okay, na safe yung entry sa ilalim or mismo sa pullback. So, kung papasok ka lang din ng long, wait for pullback. So, number 3, approaching na to sa short position pa rin, pero with confirmation. Confirmation will save you sa mga wrong entries or wrong POIs. Okay. Ako dito lang ako na SL. Dito hindi na ako nag-short kasi malakas pa. Hindi ko na rin pinag-short yung ibang nag-message sa akin. Pero ano yung hinahanap ko dito sa area na to? Short pa rin. Kasi nga, nasa peak si market. Kung gusto mo mag-long, dito dapat sa ilalim. Below. Okay? So, stay tuned dito sa YouTube. Magsasend ako ng 3 confirmation per topic and isang video para detailed. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. So, candlestick, tapos pwedeng indicator or structure para malaman nyo ano ba yung hinahanap dito. Let's say magsha-short ako, anong confirmation yung hinahanap ko? Pag hindi ko nahanap yon, then cancel ang short. Okay? Kasi kahit dito sa liquidity na to, pwede ako mag-abang ng short kaso dahil ang pangit nung ginawa ni BTC or pa-bullish pa siya, hindi siya nagpapakita ng reaction na pabagsak, hindi ako nag-short. Okay? So, wait nyo yan. That's it. Ingat kayo sa trade. Papasok na yung month of May. And let's see kung ano maging reaction ni BTC dito sa month of May. Yun lang. Thank you and bye-bye.